Professor Jean Franco ng Department of Political Science sa UP Diliman. Dito po sa usapin po ng tatlong Duterte ang tatakbo sa pagka-senador ngayon daw pong midterm elections. Yan po ang sinasabi ni Ma'am VP Sara na ring daw po na tumakbo sa pagka-senador. Maganda umaga, Professor. Ay, magandang umaga, Mr. Opo. Ted Filon. Magandang umaga sa mga nakikinig. Opo, ma'am, good morning po and thank you for your time. Kasama ko po si Chacha sa ating programa. Ay, Prof, Chacha. Prof, ano Magandang umaga din. nung inyo po itong napakinggan, narinig, napanood at nabasa, ano po ang inyong unang-unang naiisip, ma'am? Ay, grabe. Yan ang unang katagang pumasok sa isip ko. Mhm. Oo. Oh, grabe ho, bakit? Kasi pamilya na lang pamilya ang nagdesisyon, nanay ang nag-utos na tumakbo silang lahat. Tapos talagang iiwan na nila yung Davao. Di pa sila nagkasya sa Davao tapos sa buong Pilipinas na. No? So, sa akin palagay merong matinding dahilan, no? Na gusto nilang gawin. No? Meron tingin kong unfinished business. Okay, can you elaborate, ma'am, please? Opo, go ahead. Oo. Kasi gusto nilang, sa akin mensahe yun hindi lamang sa taong bayan kundi para sa Marcos at sa mga allies na para hindi pa kami laos, andito pa kami. We are still a force to reckon with, no? And at the end of the day, they realize dahil may mga aliado na silang who betrayed them, so tingin ko pamilya lang talaga ang makakaalalay sa kanila, no? So yun yung lakas na pinakikita nila, no? Go ahead, ma'am. We're listening po. And they still want to capitalize on the Duterte brand, no? Kasi nananatiling popular si Sara Duterte. So yun yung gagawin nilang no? I-maximize nila yon para makakuha pa ng maraming posisyon sa Senado. Alam mo kasi in the run up to the 2028 elections, mahalaga ang Senado, no? Nakita naman natin ng mga nakaraan, kapag may napipintong tatakbong presidente, kabi-kabila ang investigasyon, no? Para lang madiskaril, no? Yung mga plano. Ang Senado rin ang nagtatasa ng national budget. So, itong mga to yung pwedeng mga kadahilanan, kung bakit gusto nilang bantayan ng Senado. Opo. May sinasabi ho kasi ito ho naman po atin lang narinig at nabasa nga yung transcript nito. Sinasabi na ito ay 2025 midterm election. Opo, pero 2028 daw nagbabalak na tumakbong presidente yung bunso, si Mayor Baste. Anong take nyo doon? Naniniwala ho ba kayo doon? Mahirap kasing paniwalaan, di ba? Kasi nga dahil may history sila ng pabago-bago isip, may ibabato, tapos mag-generate ng wide media mileage, pero hindi naman pala. Yung ganun, Parang nakilala sila lahat doon, no? So, yun yung Pero dahil sinabi nila yan, dapat seryosohin natin ngayon, no? Hintayin na lang natin kung magbabago yung isip, no? Obviously, gusto pa rin nilang gusto pa rin nilang i-maximize talaga yung popularity nila hanggang 2028, but it remains to be seen, no? It remains to be seen. Kasi mahirap naman i-transfer yung charisma ng matandang Duterte doon sa kay Baste, no? So, yun yung parang hindi ko alam kung na-calculate na rin nila yun, no? Kasi matatandaan natin talagang nag-generate ng popularity si Duterte nung kampanya dahil sa mga quips na mga binitawan niya, no? Pero parang hindi ganun si Baste, no? Yung mga parang comedic na galaw ni Duterte, hindi ganun si Baste yun ang gusto ng political base nila. Maliban na lang kung talagang they remain loyal up to the very end to Duterte. Pero sa akin, itong news na tatlo ang tatakbo, tingin ko yung ibang supporters nila mag-iisip na rin. Hindi kasi pwedeng ganun, masyado ng kumbaga masyado ng abuso sa kapangyarihan yung ganun. Yung ganung sitwasyon, di ba? Mag-iisip na rin na kasi baka ang iba naman iniisip dahil nga sa
meron pa ring ano, 'di ba? Meron pa rin pong DDS ngayon na solid na Mm. baka nga makakuha ng 3 upuan nito kung sakasakali. Tingin niyo ho, hindi mag-iisip sila itong mga mismong DDS dito po sa 3 yung kanilang ibobotong Duterte? Ah, meron tingin ko naman sa akin, yun ang Mm. nakikita ko. Pero Mm. dahil ang Senado nananatiling popularity contest, imagine mo 12 sila. Mm. Tapos individually magba-vie lang sila para do sa 12 slots. So talagang the more popular you are, Mm. the more chances of winning, 'di ba? So, yun yung problema do, no? Mm. Nakaka rin, no, na baka may chance rin sila talagang manalo, no, kahit dalawa doon o isa doon sa 3, no. Pero siguro naman yung iba mag-iisip na. Mhm. Mm. Di Opo, ba? opo. Sige, bago natin balikan yang 3 po na sinasabi ho nga ho, no, na magkakamag-anak ho na sabay-sabay tatakbo. Yun hong pagtakbo sa 2028 ni Mayor Baste bilang presidente. Mm. Di ba ho ngayon pala pinag-uusapan na 2028, meron Nga pong eh. Sara Duterte, merong Idol Rafi, di ba? May mga pangalan na ho ngayon na pinag-uusap-usapan dito na pwede. Opo, ano ho ang inyong basa doon? Sabi ko kasi yung isa pong Marites na barbero ko, sabi baka naman gusto lang ni Sara na mawala sa kanya yung init. Oo, Oo, mga ganon. pwede Opo. rin yung gano'n, kasi nakokontrol nila yung naratibo Mhm. in this kind of situation, no? May mga pasabog, yung gano'n, At kilala naman talaga sila dun para yung attention sa kanila nakatuon, pero at the same time nalalaro nila yung sentimiento ng publiko. Oo, hindi rin malayo yun, no? Pero dahil nananatiling, biruin mo, Vice President pa yung nagsabi, no? Nananatiling at the moment, yun ang sinabi nila, di pag-uusapan talaga sila. Okay. Ma'am, dito po sa 3 again, ito po kasi ay tinatanggap natin hango sa sinasabi po ni VP Sara kahapon. So, ano ho naman po ang nito, ang sinasalamin nito sa ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng mga leader. Ito hong gantong, alam niyo ho yun kasi, di ba, hindi mo naman sasabihin yan kung hindi ka naniniwala na mananalo to, 'di ba? Na may chance ito, 'di ba? I mean, Totoo yun. opo, Totoo 'di yun. ba? Panakot nga nila yun. Panakot nila na, Opo. nanalo kami. So ano ho naman po sa medyo malawak ho na ano ho dito no, na pag-aanalisa. Ano naman po ang sinasalamin nito sa Pilipino bilang mga botante? Bilang botante, siyempre ang Pilipino, dahil nga rin sa politika na mayroon tayo, mas talaga, nananaig talaga yung personality-oriented nature of choosing candidate. Hindi naman maiaalis sa politika yung pagpili na kailangan may personalidad ka rin. Pero mas nananaig sa kanila yung parati nilang nakikita at kunwari may malasakit sa kanila, pero yung mga may mga ino-offer na malalalim na policy agenda, hindi nila napapansin ito, no? So yun yung nakakalungkot.